Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa balat ng YouTube. I-like mo na ang video kasi madami tayong pag-uusapan ngayon. Eto na, peke daw ang notaryo sa affidavit ni Sir Orly. Yan ang pinagkakalat ngayon ng mga kontra kay Marcoleta. Tapos binash Marcoleta. Ano ba yan Marcoleta? Halatang scripted yan, edited yan, gawa-gawa mo lang yan para bida-bida ka naman. Are you trying to steal the show from me? Ngayon ang naalala ng mga netizen nung sinampal daw ni Ping Lacson si Marcoleta sa katotohanan. Pero itong affidavit ni Sir Orly, ito yung nagbukas ng maraming mata ng mga netizen na sangkot talaga si Martin Romualdez. Ka-vibe sila ni Zaldico. Mahirap tanggapin ng mga loyalista na na-mention na ang pangalan ng kanilang boss, big boss na si Martin Romualdez. Kaya hinahanapan ng buslot, hinahanapan ng konting twerk-twerk sa affidavit ni Orly. Sabi na iba, ay naku halata, binayaran niyang si Orly na yan. Oy talaga? Uupo dyan sa Senate hearing, mag-take oath, babayaran, binayaran for his life, para sa kanyang pamilya. Anong klaseng utak meron kayo? Uy, di ba? Grabe, mga loyalista, sinupalpal ng isang abogado. Kasi itong mga loyalista, nagmamarunong pa rin sila. Para lang silang mga abogado. Ito kasi ang trending news na pinag-uusapan ngayon. Nabasa natin kagabi pa ito nabasa ko, dinedma ko lang. Pero kaya pinag-usapan nila. Ito sabi ng Notary Public Attorney Pichi Rose G. Espera, ang nagnotaryo sa affidavit ni Orly, I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document Orly Godeza's sworn affidavit. The signature and the notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Pero bakit may signature? Diba? Kung falsified and unauthorized, o sino? Sino ang gumawa? Hindi naman si Orly magtatak-tatak doon tapos gamitin ang pangalan mo. Diba? Diba? The use of my name and notarial commission in the connection with the said document is spurious, fraudulent, and injurious to my reputation as member of the bar and a commissioned notary public. Godeza told the committee that he personally delivered luggage containing cash to former House Speaker Martin Romualdez as often as 3 times a week. Sabi ni Adrian Pascual, idikasuhan mo attorney para magkaalaman. Kasuhan mo si Orly attorney. Falsified? Sabi ni Joey, who falsified it? Sino? Kasalanan ba ni Orly na nagpanotaryo siya doon at merong nagpirma? So sino? Sino ang nag-falsified? Diba? Yun ang dapat alamin ni Attorney Espera. Does it even matter? He already took an oath as Blue Ribbon. Far-fetched is very easy to deny, especially when external pressures are applied. On the other hand, why would he falsify the notarization? We could easily have it notarized by either lawyers or notary public. Attorney Pichi Rose must notify the Blue Ribbon Committee that her signature was falsified in order to clear her name, even though he take an oath before he testified in the Blue Ribbon Committee. Otherwise, the validity of his testimony is presumed valid as authenticity and veracity of his affidavit. Yun mga kabibig ang mga komento ng mga netizen. Sabi pa ito, with high demand for notarial services, many documents are often processed by secretaries, sometimes signed without thorough review. Yan na. It is also possible the document was tampered with. Still, the attorney should be prepared. What if, in the next hearing, it is verified to bear their genuine signature, signed hastily at the time, di ba? Yun ang problema kung makikita na, ay, attorney, ikaw talagang nag-sign ito. Mas lalong mapahiya si attorney kasi nag-deny siya. Diba?
confident si attorney na, hindi ko yan sign yan. Falsified yan. Ang tanong, sino? Diba? Hindi naman loko-loko itong si Orte. Si Orly na, ay, tatak-tatakan niya, tapos magsasign siya. Diba, kabibig? Kalerky naman. Ito pa, kabibig, ang mga pinag-uusapan ngayon. O, ito ha. Sabi ng isang netizen from Rob Rances. O, basa natin ang komento ni Rob Rances. Ito kasi yung dokumento, kabibig, o, share ko sa inyo ha. Ito yung dokumento nga, di umano'y, hindi si attorney ang nag-sign. O, yan kasi, yan. Di ba may signature pa dito? Si Guteza, may document number, page number, book number. Di ba? Tapos may, dito lang kasi parang kinover yung signature ni attorney. O sabi ni Rob Rances, notaryo ba talaga ang issue dito? Under oath na si Orly Regala Guteza sa Senado. Mas mabigat yon kaysa kahit anong pirma or stamp ng notaryo. Yung notarized are surplusage lang. Pangdagdag, hindi yun ang core ng testimony. Ginawang malaking issue kasi obvious na diversion lang para makabawi ng dignidad yung mga tinamaan. Huwag tayong magpaloko. Hindi tanga si Senator Marcoleta. Alam niya ang difference ng technicality sa totoong testimonya na sworn sa Senado. Sa hearing, sinabi na rin na si Guteza mismo ang lumapit at nagpakita ng tapang. By the way, yung affidavit daw na nag-deny ng notarization galing pa sa opisina malapit kay Secretary Remulla. Coincidence o mas malaking effort para i-discredit ang witness. Bottom line, huwag ilihis ang usapan sa notaryo. Ang totoong issue dito, corruption trail na binunyanyay Guteza. Doon dapat nakafocus ang bayan. Totoo. Notaryo. Hindi yun eh. That's not a big problem. Ang problema ay ang korupsyon ni Martin Romualdez. Yun ang malaking problema. Yung notaryo, nakapag-take oath na eh. Nag-take oath. Sabi ni Attorney Abayon, ito ang sabi ni Attorney Abayon, para isang lawyer na to ang nagsalita, para talaga meron tayong ideya, mga bibig ba. Sabi ni Attorney Lubayon, kita nyo ba dyan? Mabasa nyo, basahin ko ha para sa inyong lahat. Ito ang sabi ni attorney. Peke yung notaryo, irrelevant sa situation na to. Magkaiba ang public nature ng document from its evidentiary value. Tandaan, nag-appear yung affiant sa Senate na numpa, tapos sinabi ulit yung testimonya niya orally during the hearing. Therefore, his testimony now form parts of the record. Tama. The big misconception sa notarization is essential for validity of a testimony or para magka-evidentiary value ito. One of the main purpose of a notarized document is to turn a private document into a public one para magka-presumption of regularity siya. From private document to public document. Yun pala ang purpose ng notaryo. Nevertheless, pag magkaproblemahan sa notaryo, may ibang paraan pa naman to prove na genuine yung testimony ng isang witness. Isa doon is yung nangyari dito, pag-appear sa hearing, pagsumpa, at salaysay niya sa hearing mismo. Oo, totoo no? Oo. Kasi, it doesn't mean kung sabi ng lawyer na, oy, peke yung signature, hindi ako na, so peke na yung mga sinasabi niya. Pwede namang nag-oath sa Senado, nagsabi sa Senado kung ano ang sinabi niya sa affidavit niya, yun ang sinabi niya. May dagdag pang mga impormasyon ng mga tanong ng mga Senado. So it means i-discredit natin yun kasi peke ang notaryo. Nang dahil lang sa pirma ng isang lawyer na peke daw sabi niya. So mas naniniwala tayo sa lawyer. Diba? So tingnan natin kung nga kabibig, kung saan ito patutungo, basta ang pinaniwalaan ng tao ang sinabi ni Guteza. Yun na importante eh. Ano mas importante sa inyo? Yung notaryo o yung korupsyon ni Romualdez? Yung notaryo na magkano lang o yung bilyones or trilyones na nakamkam ni Romualdez sabi na Guteza. Ano mas mabigat? 'Di ba? Nag-take off na yung tao eh. Sabi ni dito eh ni Attorney Neil Abayon. One of the main
purpose of the notarized document is to turn a private document into public one para magka-presumption of regularity siya. That's a big misconception na notarization is essential for validity of a testimony or para magka-evidentiary value to. Mali pala yung once ma-notarize, oy, totoo na talaga yan ha. Hindi pala. Yung presensya mo, yung sinabi mo, yung sinagot mo sa hukuman, yun pala yun. Yung nag-appear ka sa hearing, nagsumpa ka, at salaysay niya sa hearing mismo. Yun pala yun, kabibig. Diba? Useless naman. Don't tell me, mas papaniniwalaan pa natin ang sabihin, peke yung notaryo kasi nag-take out siya sa Senado. Saan dito ang mas mabigat? Diba? O, naintindihan nyo na. Sinabi na ni attorney yan ha. So, wag nang magpa-ano-ano dyan, magpa-hero-hero dyan na mas importante ang notaryo. Diba? Akala nyo bobo si Marcoleta at magsaya kayo. Naka-under oath na siya at na-cross-examine na. Pwede naman niyang ulitin at mag-submit. Tapos inauthorize ng klarong pipirma. Yung binasa niya ay affidavit lang ng kanyang salaysay. Tingnan nyo na lang ang explanation ni attorney on record na yan. Nice try though, mga desperado na kasi, mga nagulat. Yun kabibig. Nagkagulatan na kasi at hindi nila alam kung paano lulusutan itong issue na the name of the person na bawal i-name drop ay na-mention na. Kaya ang nangyari ngayon is kailangan hanapan ng butas itong affidavit ni Gudeza. Pero parang mahirap hanapan ng butas kasi talagang confident si Gudeza eh. Talagang sinasabi niya lahat kung ano nalalaman niya. In fairness, Gudeza, hindi siya nagpatulong sa Senado na, kailangan ako ng protection kasi manganganay ang buhay ko. Sabi ni Gudeza, kaya ko ang sarili ko. Tingnan nyo. Mas importante pa ba yung notaryo kasi kaya ko yung sarili ko kung anong mangyari sa buhay ko kasi alam ko, kaya ko at panindigan ko to. Yun mga kabibig. So believe, dapat doon tayo sa nagsalita ng katotohanan. Doon tayo papanig sa isang Pilipino na nagbulgar ng katotohanan. Diba? Ang hirap ng mga Pinoy, no? Mas paniniwalaan nila, mas doon sila sa, ewan ko eh. Basta ako, naniwala ako kay Gudeza sa mga kabibig. Naniwala ako kasi nakita natin na hindi siya takot na ibulgar kung ano ang dapat ibulgar. At the same time, sabi ni Marcoleta, tinawagan siya ni Mike Defensor. Mike Defensor. Congressman ba si Mike Defensor or mayor na ngayon? Tinawagan siya na meron isang tao na magsasalita na at ito pala si Gudeza. Tingnan nyo. So don't tell me, si Mike Defensor hindi maniniwala sa statement ni Gudeza. Hindi, don't tell me si Mike Defensor hindi kilala si Gudeza. Di ba kabibig? So, yun lang kabibig ang ating Dislibag-libag for today. Talagang pinag-uusapan niya yung affidavit ni Gudeza na dininay ng lawyer na hindi daw siya ang nag-notarize, nagpirma, dito ganyan. Ang gawin ng lawyer, kasuhan niya si Gudeza. Kasuhan niya Gudeza para malaman ang katotohanan. Baka mapahiya tayo, baka ang secretary na ang nag-sign dyan. Hindi naman siguro. Because alam naman ng lawyer na, pagpipirma ako, talagang, sometimes may mga lawyer talaga na super confident sa mga secretary nila. Sabi niya, ma'am, may pipirma, nabasa mo na ba to? Okay, na notaryuhan na ba to? Na pirma na lang. Yes, ma'am, pirma na lang siya. Diba? May mga ganyan kabibig. So, yun lang kabibig ang ating Dislibag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news. Pasensya na kabibig ha. Para nagalit ako ngayon sa mga issue. Napahagis ako ng something. Alam nyo na. Diba? Hirap talaga kabibig ko. Basta, nagsalita naman si Martin Si Martin daw ay maglalabas ng isang ebidensya. Ano kaya ebidensya ilalabas ni Martin? Baka ano to ha, may mga madadamay na naman ng mga tao, mga kabibig. Alam mo naman si Martin. Hindi rin magpasupil yan. Kailangan meron din siyang ilabas na ebidensya. Naku, napaka-intriguing. Tapos ang daming mga maleta, tapos ang tawag ng pera nila ay basura. Diba?
Grabe, nakakawindang yung mga words and terminologies na ginagamit nila. Parang talaga hindi malaman. Sa Bisaya pa ba, dili masakpan alang mga ipambuhat nga hindi maayo. Yun ang kabibig. Bye everyone. See you next time.